Yo guys, this is me. I'm back for another vlog today. At ayun, kamusta po kayo mga kababayan? At itong muli, nagbabalik po tayo para makipagbasagan na mo. Joke lang. Pag-usapan po natin itong si Villar at saka si Vince Dizon. Naku, may malaking pasabog, no? Mukhang mayayari dito si Villar, ha? Pag-usapan natin ito, pero bago ang lahat, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito kasi ang nangyari mga sangkay. Meron pong balita ngayon na na-mention na yung pangalan ni Mark Villar. Naku, yari. Ayon kasi sa sinasabi nitong si Secretary Vince Dizon, ayon sa kanya, kaibigan ko si Senator Mark Villar. Pero kung saan ito aabot, doon tayo pupunta. Tapang no, mga sangkay. Actually, totoo. Magtropa itong dalawa. Dahil itong si Villar, naging kasama niya itong mga sangkay sa Duterte administration. Di ba? Pero ang nakapagtatang nga po doon, mga sangkay, di ba? Walang ginawa si paring Mark Villar sa DPWH. Nasibakan mga sangkay, hindi po tulad sa ginawa nitong si Vince Dizon. Nung binunyag ni PRRD yung katiwalian, mga sangkay, at rampant na ghost project sa DPWH. Wala naman pong, walang ginalaw mga sangkay. Diba? Hindi naman po binanatan. Hindi naman po nag-iimbestiga. Hindi naman po pumunta sa mga lokasyon na may mga ghost project. So, sa madaling sabi, nag-announce lang si PRRD. Pero walang action at ang matindi, hindi sinibak si Mark Villar. Ngayon, ayon kasi sa balita. Walang kaibigan, kamag-anak, kaalyado, o partido. Naku po. Ito na nga po ang babala, mga sangkay. Matindi yan, ha? Dahil, alam naman po natin, may kamag-anak po si PBBM. So, may mga kamag-anak po si PBBM na nasa Congress. So, sabi nga po ng iba, baka daw tamaan pa yung isa. Well, abangan natin kung ano mangyayari dyan. Ito ang iginiit ni Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon. Kaugnay ng plano niyang pakikipagdialogo kay Senator Mark Villar, kasunod ng kontrobersiya sa flood control projects. Ayan na, mga sangkay. Tiniyak niya na sa kabila ng pagiging malapit nilang magkaibigan ni Villar, walang sisinuhin ang kanyang ahensya at ang administrasyon. Ito rin naman po yung sinabi ni PBBM, di ba? Walang sisinuhin talaga. Maging ikaw ay kaibigan, kamag-anak, o ano paman. Kung ikaw ay sabit, talagang isasabit ka ng Pangulo. Ganun po ang utos si BBM. Medyo mabigat nga po yun, mga sangkay. Kasi syempre, imposibleng wala po siyang kapamilya dito na involved. Sa tindi ng sistema ng korupsyon, imposible. Ayon po dito, mga sangkay, ayon po dito sa sinabi ni Dizon sa isang programa ni Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. May mga katanungan ako. Clarification dito sa paglaki ng ilang kontraktor na nababanggit. Dahil kung maaalala ninyo, inamin mismo ni Sara Diskaya na nagsimula silang lumaki talaga as a contractor noong 2016. Yun ang sinasabi ko, guys. 2016. Diba? Klaro yun. Ito pinag-uusapan po natin. Hindi po yung mga chismis. Hindi po tulad ng iba na puro chismis lamang po yung nalalaman. Ang pinag-uusapan natin dito, mga sangkay, kung ano po talaga yung record. Kung ano yung record, doon lamang po tayo. Hindi po tayo kasi pag chismis, wala po sa record yun. Kumbaga, nagko-komento ka lang, uy, alam mo ba si ganito? Naku, yari. Ano pala ang ginawa niya, no? Ganyan, pero walang ebidensya. Yan yung chismis, mga sangkay. Paninirang tao lamang, paninirang ano lamang po ito, mga sangkay. Pero ito, legit 2016, nagsimula po talaga ng mga mamayagpag ang mga kontrata nitong mga Diskaya. At nakakalungkot ng mga sangkay kasi ang pagkakaalam ko, from 20
2016 to 2017, 12 billion ang nangyari di umano nitong mga to. 2016 to 2017 lang yun. Ganyan kalala. Ano? Hindi, mga sangkay. 200, nasa 12 billion. At from ano naman, from 2018, pababa hanggang 2022. Pambira, mga sangkay. Nasa ano, mga sangkay, nasa 20 billion. So, ganun po ang nangyari. So, 20 billion plus 12 billion. Edi, ang laki, mga sangkay, ng kanilang nangyari. At ang matindi doon, mga sangkay, during pandemic po yun. Diba? Pandemic days daw po, mga sangkay. Ganun po kalala ang nakuha nitong mga to. Imbis na naghihirap ang Pilipinas noon, kumbaga habang naghihirap ang Pilipinas, mga sangkay, nagpapakasasa. So, baka sabihin na naman ng iba, ganun naman sangkay Pero, di ba blinacklist ang kumpanya ng mga diskaya? Totoo yun. Blinacklist. Pero, hindi po yung pangalan ng mga diskaya. At ang malupit pa dun, mga sangkay, blinacklist lang. Hindi kinasuhan. Walang kaso, actually, ang tanong dyan, wala pong kinasuhan ng mga kontratista, wala pong sinibak ng mga matataas na opisyal ng DPWH kahit po yung sekretary nila na si Mark Villar. Di ba? Talagang nagpakasasa sila at that time. So ayon po dito, mga sangkay, si Villar ang nagsilbing kalihim ng DPWH mula 2016 hanggang 2021 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aray ko po! Diyos mio, marimar na banggit! Diyos mio! Yan ang sinasabi po natin, mga sangkay. Kaya pala tahimik, di ba? Pero, well, di pa naman mga sangkay. Hindi pa tayo makakapag-judge dyan. Kasi, sa ngayon, mga sangkay, wala pong ebidensya pa. No? Pero, siyempre, lilitaw at lilitaw din yan. Sabi po ni Diso, sabi niya, klaro ang direktiba. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kaalyado, walang kapartido. Kung sino ang kailangan managot, dapat managot. Totoo yun, mga sangkay. Kasi alam nyo ba yung mga diskaya? Kapartido po yan ni BBM. Kapartido yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit nilaglag? Kasi nga po may kasalanan. Si Sara Duterte. Kita nyo, mga sangkay? Kaibigan. Pero asa na ngayon? Si Vic Rodriguez. Kaibigan. Lawyer. Personal lawyer ni PBBM. Asa na ngayon? Sa patunay lamang ito, si BBM, na wala po talaga siyang sinasanto. Wala po siyang sinasanto, mga sangkay, kahit sino pa yan. Kahit sino pang malakas sa mundo yan. Kapag nga nakitaan ka ni BBM ng kalokohan, yayariin at yayariin ka talaga. So ito ngayon, ang tanong dito, si Villar nga ba ay madidiin? Tingnan nyo ang nangyari ngayon. Si Villar ay lumipat, mga sangkay. Diba? Nilaglag si Chis. At pumunta kay Soto. So, ang tanong, bakit siya nandun? May kinakatakot na ba, mga sangkay? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.